Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Pag-usapan lang natin itong si Chis Escudero sa hindi niya pagpirma doon sa contempt order na ipinataw ng komite ni Senator Amy Marcos para kay Ambassador Lacanilaw. Kung inyong napanood yung nakaraang hearing na ginawa nila Senator Amy Marcos, nag-motion si Senator Bato de la Rosa na i-contempt si Ambassador Lacanilaw dahil sa pagsisinungaling daw nito. So, mabilis na nag-motion, kumbaga mabilis na sinang-ayunan ni Senator Amy Marcos yung motion, kaya binitbit si Lacanilaw pagkatapos ng hearing sa detention cell ng Senado. Pero ang nakakalungkot, pinakawalan din agad si Lacanilaw dahil hindi nga po pinirmahan ni Chis Escudero yung contempt order. Ano ba yung naging dahilan kung bakit hindi pinirmahan ni Senator Chis Escudero yung contempt order? So ito, panoorin po natin tong balitan to. Siyempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitan to at alamin natin bakit ba hindi pinirmahan ni Senator Chis Escudero yung contempt order para kay Lacanilaw. Sinermonan ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos. Huwag daw niyang gamitin ang Senado para sa kanyang pansariling interes sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. When you sign dito sa ICC, Matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sila Lacanilaw sa flight ni Duterte papuntang The Hague noong March 11. Pero sa surrender form ng International Criminal Court, inilagay raw ni Lacanilaw na do not know o hindi niya alam kung dinala ba muna sa National Judicial Authority si Duterte bago isinuko sa ICC. Bagay na tila hindi matanggap ng ilang senador. alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Tapos sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Isipin nyo nag-volunteer lang siya sumama para asistahan si Pangulong Duterte doon sa ICC. Siya na yung pumirma doon sa magiging representative ng Pilipinas. Oo, ambassador siya, representative siya ng Pilipinas, pero may specific na na kung saan ka lang talaga merong jurisdiction kumbaga. So, sa kaso nito ni Lacanilaw, ambassador siya o siya yung representative para sa Interpol. Pero hindi siya yung representative para sa Pilipinas. Ang problema kasi, siya yung pumirma doon sa form ng ICC, nakalagay doon in behalf or on behalf of Republic of the Philippines. So, dapat yung authorized signatory ang dapat pumirma doon at hindi dapat siya. Kaso, ang nangyari, siya yung pumirma. Ang dahilan, hindi natin sigurado, basta ang dahilan niya, siya lang daw kumbaga parang, yung minadali kasi yung pagpapirma dahil pinirmahan niya yan, nandoon na sila sa ICC. Wala pa, kumbaga nandito sila sa Pilipinas, wala pa yung form na yan. Ngayon, nung naibiyahe na si Pangulong Duterte doon sa ICC, doon pa lang ibinigay yung pinaka-checklist ng clearance. So parang lumalabas dito, puro hindi niya alam kahit na maghapon siya na kasama si Pangulong Duterte, kitang-kita naman sa mga video, kaya nga hindi matanggap dito nila Senator Bato de la Rosa, nila Amy Marcos, na hindi niya alam na hindi dinala si Pangulong Duterte sa competent judicial authorities, which is yung korte nga yun. So, ang nilagay niya is do not know, hindi niya alam. So, paano magiging valid yung clearance na yun? Di ba? Bakit tinanggap ng ICC yung clearance na yun? Kung hindi dinala, kumbaga hindi nasunod yung tamang requirements bago bitbitin si Pangulong Duterte doon sa ICC. Kaya doon nag-init itong si Senator Bato de la Rosa at napagdesisyonan niya na
i-contempt itong si Lacanilaw. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot ni Lacanilaw kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Hiniling naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na bawiin ng komite ang pagpapakontempt kay Lacanilaw. Pero pagtapos ng pagdinig, agad ineskorta ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilaw para maditin. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-utos si Senate President Chis Escudero na pakawalan si Lacanilaw. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ang contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Yan yung talagang parang binastos dito si Senator Amy Marcos kasi siya yung head ng komite. 'Di ba? Kumbaga, parang lumalabas dito na mali yung desisyon ni Amy Marcos, yung mga senador na umatendo sa hearing ngayon, na i-contempt itong sila Lacanilaw. Ang reason, hindi natin alam kung ito ba ay napanood ni Chis Escudero yung ginawang hearing, or baka napanood niya yung hearing, baka nabigyan ng kumpas dahil nga merong bulong-bulungan, dahil nga sa yung nakaraang insidente na ginawang waiter, itong si Chis Escudero ni First Lady Lisa Marcos, may bulong-bulungan na umiikot sa social media na baka daw na binigyan ng signal na pakawalan. Mukhang, kasi 'di ba pinasabpi na yan ni Senator Amy Marcos, yung mga executive department para dumalo sa hearing. Mukhang meron yatang naging kasunduan na paatinin daw yung mga gabinete ni Marcos pero walang mangyayaring pag-contempt. Kaso, nag-motion si Senator Bato de la Rosa at sinang-ayunan naman ni Senator Amy Marcos. Kaya dismayado ngayon yung mga kababayan natin dito kay Chis Escudero doon sa hindi niya pagpirma doon sa contempt order. Tandaan ninyo yung sabpi ng pinadalangan ni Senator Amy Marcos, kumbaga sabi niya nakadalawang attempt siya na magpadala ng contempt, ng sabpina kay Chis Escudero pero inabot ng mahigit 1 linggo bago pirmahan yung sabpina at naging limited lang yung mga pinapunta. Kumbaga hindi lahat yung hinihiling ni Senator Amy Marcos na dumalo hindi pinayagan ni Chis Escudero. Kumbaga nagkaroon ng kasunduan daw di umano si Chis Escudero at ang administrasyon na limited lang yung padadala nila at walang mangyayaring contempt na yan. Kaso talagang kailangan i-contempt nila Amy Marcos pero yun nga, sa kasamaang palad nanaig si Chis Escudero at hindi niya pinirmahan yung contempt order. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Lacanilaw. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order ni Lacanilaw. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Matapos daw ang ilang Tingnan nyo ang banat dito ni Escudero, binandera daw kagad ni Amy Marcos na i-contempt itong si Lacanilaw kahit hindi pa raw naibibigay yung pinaka final report doon sa hearing kay Escudero.
Pero si Escudero, hindi niya pa nababasa yung report ng hearing nila Amy Marcos, pero pinakawalan kaagad sila Kanilaw. So sino yung mas ano dito, sino yung mas may kumbaga sino yung mas nakakadismaya sa ginawa? Yung binandera ni Amy Marcos yung contempt order dito kay Lacanilaw o yung hindi pagpirma ni Escudero dahil hindi niya pa nababasa yung final report ng hearing ni Amy Marcos. So, kaya nga sabi ni Senator Amy Marcos napaka-dangerous nung ginawa dito ni Escudero na dahil doon mas kumbaga mas naniniwala na ngayon yung mga Pilipino, mga kababayan natin na ang Senado hawak na rin ng presidente. Gaya na ng nangyayari ngayon sa Kongreso na majority ng mga congressman hawak sa leeg ng presidente at ni Speaker Romualdez. Ngayon, sa Senado naman, although hindi naman hawak nila lahat ng senador, ang problema lang, hawak naman sa leeg ng administrasyon yung Senate President. So, kahit ano pang gawing hakbang ng Senado, kung ayaw ni Senate President Chis Escudero, walang mangyayari. Kaya nakakatakot dito ngayon yung sinasabi nga nila na yung pautot ni Chis Escudero na na June na lang gawin yung impeachment, na sinasabi ng iba na pinapaboran daw ni Chis Escudero si BP Sara. No. Umiiwas lang si Escudero na hindi niya maipatupad yung gustong mangyari ng administrasyon. Kasi kung titingnan niyo yung bilang sa current ng Senado, 8 lang ang kailangang pirma para ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Kung ngayong gagawin yung hearing ng impeachment, ang mga siguradong boboto ng hindi pwedeng ma-impeach si Vice President Sara Duterte, si Bongo, si Bato, si Robin Padilla. 3 na kagad. Sama mo na si Amy Marcos. 4. Ito yung mga sigurado lang Panlima, si Villar, si Cynthia Villar, 5. Sama mo yung anak niya, siyempre, i-impluwensyahan niyan. Si Mark Villar, 6. 2 na lang ang kailangan. Si Tolentino, pwedeng bumaliktad yan. Andyan pa si Jinggoy. Andyan pa si JB Ercito. Nandyan sino ba? Rapi Tulfo. Na pwedeng hindi pumirma sa yes, or pwedeng pumirma para hindi i-impeach si Vice President Sara Duterte. Doon pa lang finish na. So hindi may isasakatuparan yung gustong mangyaring ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon, bakit June 30? Kasi after na ng election mangyayari yan. So naramdaman siguro ni Escudero na posible na kung sakasakali na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil kung mananalo yung senatorial slate ni Bongbong Marcos, lahat yun lumusot, pwede na siyang magugas kamay na hindi ako nag-decide ma-impeach si Vice President Sara Duterte, dumaan yan sa botohan at majority vote ng mga senador bumotong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, ganun nilalaro ngayon ni Chis Escudero. Kaya nakakatakot yung ginagawa ni Escudero, yung gantong sitwasyon pa lang ngayon, na nakikita na natin na lumilining na siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Daw ang ilang oras na unauthorized detention nila Kanilaw, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration dahil ililibing daw ang kanyang lolo. Nag-issue naman ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilaw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-detain. Nagbabalita mula sa Yun, yung show cause na yun ni Escudero, wala yun, ano na lang yun.
pautot niya na lang yun para lang masabi na binigyan ng due process itong si Amy Marcos na dahil sa pinakawalan nga itong si Lacanilaw hindi pinirmahan yung contempt order, at least nagbigay siya ng show cause at pwede niyo sabihin na maganda naman yung naging paliwanag nito ni Lacanilaw kaya hindi niya na pinirmahan yung contempt order bagkus nag-rely na lang siya doon sa paliwanag ni Lacanilaw, which is may bulong na yan sigurado na bukang binigyan na rin yan ng ng senyales na wag nang pirmahan yung contempt order kasi kung pipirmahan yan ni Chis Escudero, baka sa susunod hindi lang baso yung hawakan niya, pati yung bote ng alak eh hawak na rin niya parehas. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.